Hello guys, another day here. So welcome sa aking bagong adventure dito sa Bangkok, Thailand. So ngayon nga, nandito naman ako sa Dinarayong Chinatown. Sumakay pala kami ng Bolt from Tana Wisot Hotel na tinutuluyan namin. So around mga 16 minutes lang naman yung biyahe niya. Guys, kapag pupunta pala kayo dito sa Thailand, wag na wag niyong kakalimutan na mag-download ng Bolt app kasi mas mura talaga siya at malaki yung difference. So mas malaki yung matitipid nyo compared sa Grab na app and kung sasakay kayo ng taxi and ng tuk-tuk. And then, siguro nasa around 11 AM kami nakarating dito. Medyo may kainitan, pero carry lang naman. Pero kung hindi mo type maglakad-lakad sa initan, probably this is not for you. Siguro overall, naglakad kami ng 3 hours, pero sobrang enjoy naman talaga na experience. Pagdating mo pa lang sa Chinatown, mararamdaman mo na agad yung kakaibang energy ng lugar na to. Actually, yung mga kalsada dito ay punong-puno ng mga tindahan na nagbebenta ng iba't ibang products mula sa mga pagkain, mga herbal medicines, mga souvenirs, alahas at iba pa na usual mo talaga na makita sa mga Chinatown. And for sure, bawat sulok dito ay may kanya-kanyang kwento at makita mo yung impluensya ng Chinese culture habang naglalakad ka. Alam naman natin saan man sulok ng mundo, halos makakakita ka talaga ng Chinatown. At isa sa mga reasons kung bakit dinarayo yung Chinatown ay dahil sa kanilang street food. So dito, matitikman mo yung authentic na Chinese cuisine. So syempre, since nasa Thailand ako, may mga Thai twist din na matitikman mo. At hindi rin kompleto ang pagbisita mo rito sa Chinatown kung hindi tayo dadalaw sa mga temples dito. So bukod sa kanilang architectural beauty, ito ay bahagi ng kanilang culture at ng kanilang paniniwala. And then syempre kapag gabi na, mas lalo pang nabubuhay ang Chinatown. Kasi dito napapasok yung mga night market. Pwede kang mag food trip ulit o mag shopping ng mga murang bilihin. Siyempre, hindi kompleto yung pagbisita mo sa Chinatown kung hindi mo titikman yung pagkain dito. Napakaraming options, napakaraming pagpipilian. Dito na rin pala kami nag-lunch pero nag-try muna kami ng grilled octopus. Ewan ko ba, parang nabudol kami dito kasi sabi ni Kuya yung unang tanong namin, 30 baht daw yung isang stick. Pero yung sinabi ko, or parang inulit ko, how much again, parang ganon. So, naging 80 baht na siya. So, well, kaya mag-ingat din kayo syempre. Di naman mawawala yung mga ganito. So, parang na-realize lang namin na parang medyo may kamahalan yung grilled octopus kasi nga, nag-lunch kami dito na nasa 70 baht lang yung rice meal. So ito na nga, titikman ko na, hahatulan ko na kung masarap nga ba talaga yung grilled octopus. So kahit na medyo nabudol kami dito, ayan. So sobrang sarap niya, in fairness.
Pero yun nga lang sobrang anghang niya. Nakita nyo naman yung spices na nilagay niya kanina. Medyo marami talagang iba't ibang spices yung nilagay niya. Tapos talagang umiinit talaga yung labi mo. So ayun nga, sobrang anghang talaga. So hindi na kinaya, umusok talaga yung bibig ko, sobrang anghang. So nakita nyo talagang medyo nag-i-struggle na talaga yung bibig ko dyan. So naghanap muna kami ng drinks. And finally nakita na nga kami ng pwedeng mabilhan ng maiinom dito sa may Cod Cow Cafe. Ito siya, sobrang anghang, ang daming spices. So siguro mga alas 12 or 12:30 na to. Ito na yung pinaka-breakfast namin kasi hindi naman na kami nag-breakfast galing sa hotel kanina. And syempre, nag-stay muna kami ng konti dito sa may coffee shop. And after that, naglakad-lakad muna ulit kami and naghanap kami ng makakainan ulit para syempre matry naman namin yung mga authentic food dito sa may Thailand. So, hindi na rin kami masyadong kumain ng marami. Konti lang, light meal lang talaga, as in I think 1 cup of rice lang talaga to. And then kasi sa gabi plano namin pumunta rin ng night market para doon naman mag-dinner.